my beloved Boss Mike Cervera. Ay, eto, panoorin nyo ha. Oh. Sir Ricar, Paano kasi sila mananalo, mga kababayan? Puro fake news ang dala ng mga to. Lalo na to. Puro fake news. Biruin ninyo yung luxury car na mga nahuli sa may sa may costume. Mga kababayan, eto na resibo. Na talagang bistado, fake news. Gustong gumawa ng propaganda para mapasama ang gobyerno. Ito, propagandista at aso ni Digong. Totoo yan. Ito ho'y taga-tahol ni Kibuloy at ni Digong. Tahol ng tahol sila sa social media. Panoorin nyo, mga kababayan ha. di umano itong luxury car pambaya daw sa mga namuno sa mga lumagang congressman para sa impeachment ni Sara Duterte. Tignan nyo yung mukha niya, mga kababayan. Pag nakita nyo yung mukha niyan, dalawa lang. Mababasag yung TV nyo o masisira ang araw nyo. Di po ba? Dalawa lang ho mangyayari sa inyo pag nakita nyo to. Mababasag yung TV nyo, yung monitor nyo, o masisira araw nyo. Dahil ho, mga kababayan, ito, sobrang fake news na ito. Ito ay, ginagawa na ng mga propaganda itong mga nahuling napakaraming sports car. Mamahaling sasakyan. Ano po? Diyan, sa custom. Ito ay nabalita ko na. Kaya lang ho nung nakaraan, wala tayong resibo. Ngayon ho, meron na. Tuloy. Yan daw ang reward ay yung oportunidad na makakuha, makabili, maka-avail ng luxury car na nahuli ng BOC. Kasi mga kababayan, meron BOC, Bureau of Custom po yun nahuling luxury car. Kasi sabi nila, ito daw ay mapupunta dito sa mga leader ng hukbalahap dyan sa kamara. Narinig ninyo, mga kababayan? Eto na ngayon, mga kababayan. Eto pakinggan ninyo to. Nako! Grabe. Nasaan na yun? Eto. Dito panoorin nyo to. So, Ian Cruz. Ayan na yung mga sasakyan, mga kababayan. Ayan na yung mga sasakyan. Yan. Ito yung tinutukoy niyang mga sasakyan. Pakinggan natin, mga kababayan Mga kapuso, Ian Cruz po ng GMA Integrated News. Narito po tayo ngayon sa isa sa mga dealer ng mga luxury cars dito sa Makati City. At nasa likod nga po natin ang isa sa mamahaling mga sports car na ayon nga sa Bureau of Customs ay nasa custody nila. 17 mga luxury vehicles at isang mamahaling motor ang nasa custody ngayon ng Bureau of Customs dahil na walang maipakita na nagbayad ng duties and taxes yung may-ari at yung nagtatrabaho dito nga sa entity na ito, kaya naman nasa custody ngayon ng Bureau of Customs. Ang sabi pa po ng Bureau of Customs ay maaaring itong mga sasakyan na gaya nito ay galing sa mga executives ng Pogo na nagmadaling umalis, kaya naman nagmamadaling... Narinig ninyo? Galing saan? Sa mga Pogo! Ngayon, tanong ko sa inyo, mga kababayan, sino konektado sa Pogo? Yan po ang pagkaisipin nyo. Balikan nyo yung live ko nung nakaraan. Pogo po ang pinanggalingan ng mga nagmamay-ari niyan. Kita nyo, mga kababayan ko? Tuloy. Pakinggan nyo Sabi pa po ng Bureau of Customs ay maaring itong mga sasakyan na gaya nito ay galing sa mga executives ng Pogo na nagmadaling umalis, kaya naman nagmamadali rin silang ibenta dito sa entity na ito. At naririto po ngayon ang gaganda ng mga sasakyan, mga kababayan, isa sa mga taga Bureau of Customs, si Sir Alvin Enciso. Tanungin po natin siya, tungkol doon sa Pogo. Sir Alvin. Yan na. Sir Alvin, sa GMA Integrated News po, ito po sinasabi nyo, saan po ba galing to? Sa mga Pogo po ba galing itong mga sasakyan po na ito? Yun po yung natanggap natin mga impormasyon. Kita nyo, mga kababayan ko? Yun po yung yun po yung impormasyon na yung mga sasakyan na mga nahuli doon, saan? Sa Bureau of Customs
ay kasama itong mga ito. Sino ang mga nagpapalabas niyan na konektado sa Pogo? Sino ba nagpapasok ng Pogo? Hindi ba si Digong? Kaya nga ngayon, mga kababayan, inuunahan na nila. Nino? Ng grupo ni Digong. Para ho hindi maibintang sa kanila kasi talagang sila. Sila may gawa niyan. Kita nyo konektado sa Pogo? Alam nyo naman nung panahon ni Digong, mga kababayan. Kapag ka ikaw ay kasama sa grupo, aba, tuloy-tuloy lang lahat yan. O ngayon pinapasama ni Banat Bay, ang alin? Ang ating gobyerno. Gobyerno natin pinapasama niya. O, tingnan nyo, pasok. O. Ricar, pambaya daw sa mga namuno sa mga lumagang congressman para sa impeachment ni Sara Duterte. Yan daw ang reward, ay yung oportunidad na makakuha, makabili, maka-avail ng luxury car. Kita nyo, mga kababayan, ang galing nga gumawa nila ng kwento, no? Sanay na sanay itong gunggong na to. Sanay na sanay gumawa ng mga kasinungalingan para manira ng tao. Yan po yung kanilang mga kababayan, eksperto, manira, gumawa ng propaganda, gumawa ng kwento para siraan kung sino yung gusto nilang siraan. Eto mga kababayan, maliwanag ho na itong mga sasakyan na ito, mga kababayan, nahuli na nga ng Bureau of Customs dahil daw po yung nagpapadala ng mga sasakyan na yan, yun din yung mga nagbebenta sa mga Pogo na nagpapatakbo. Tuloy. Na nagmadaling umalis. So, ang sabi pa po ng Bureau of Customs ay maaring itong mga sasakyan na gaya nito ay galing sa mga executives ng Pogo na nagmadaling umalis, kaya naman nagmamadali rin silang ibenta dito sa entity na ito. At kita nyo, mga kababayan, ha? Ayan, maliwanag na maliwanag. Yan po yung katotohanan, hindi ho yung binabalita sa inyo. Kasi nga kasiraan na naman ni Duterte to. Bakit ho kanyo? Mga kababayan, yung mga sasakyan ng mga dumarating, konektado sa Pogo. Konektado sa Pogo? Ulitin ko, sino ho konektado sa Pogo? Di ba sila Digunyo? Sila ho ang konektado sa Pogo. Sabi ni Digunyo malinis ang Pogo. Wala yan, bahid. Walang madumi dyan, malinis ang Pogo. Ngayon, nagkabulilyasuhan, mga kababayan. Nagkabulilyasuhan. Sinabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos, abay, mga alipin ng mga Pogo itong sila Digong. Kita nyo? Tuloy. Naririto po ngayon, ang isa sa mga taga Bureau of Customs, si Sir Alvin Enciso. Tanungin po natin siya, Gaganda ng mga sasakyan. Grabe, kaganda ng mga sasakyan, tungkol doon sa Pogo. Sir Alvin, sa GMA Integrated News po, ito po sinasabi nyo, saan po ba galing to? Sa mga Pogo po ba galing itong mga sasakyan po na ito? Yung po yung natanggap natin mga informasyon, galing nga po sa mga Pogo operators na kanila lang binenta o iniwan para makaalis na po sila at ma-dispose na lang. So parang fast break ito, sir, nagmamadali sila. Nagmamadali na ho sila na makaalis na lang ho. At kaysa hindi naman na kaya bitbitin pa, iniwan na lang o ibenta lang ng mura para makakuha ng cash na lang po kagad. Kita nyo, mga kababayan, sige pa, tuloy pa. So sir, ano ngayon ang mangyayari dito? Ano po ang status nila ngayon? Under custody ba ito ng Customs? Opo, under Customs, constructive custody na po ng Bureau of Customs. Patay. And lahat po ito, binabantayan po natin kasama ang Philippine Coast Guard na bawal po munang galawin hanggat hindi pa napakita ng dokumento. Correct! Parang hanggat di pakita ng dokumento kasi yung nga ho yan, yung nabulilyaso nila, yung nabuko nila na mga nagpapadala ng mga mamahaling sasakyan, dyan ho binabagsak. Nagets nyo po ba? Dyan ho binabagsak. Tuloy. And pag nakapag-submit po sila ng dokumento, atin po itong i-validate and ipapa-assess po sa ating mga customs examiners and kung tama nga ho ang kanilang pinagbayaran. Ilang araw po ang palugit ninyo? 15 days po mula ho nung ating in-implement o
o sinerve yung letter of authority galing kay Customs Commission. Ang hirap ilabas ang dokumento niyan. Mga kababayan, mahirap ilabas ang mga dokumento niyan. Baka naman, pwede sa akin yung isa dyan. Uy! Ang sarap, ano? Ang pogi mo dyan kahit na pangit ka. Kahit si Digong ang isa kayo dyan, pumupogi no? Kahit yung kamukha ni Digong, kahit yung mukha ni Digong, mga kababayan, basta ganyan sasakyan, ang dala, abay pumupogi Di ba? Tuloy. All in all, 17 na mga luxury cars, tapos isang motorsiklo, no? Lahat po yan, magkano ang estimate ng cost, yung halaga po nung na ito? Estimate po natin is 370 million po, more or less. Naku, grabe no, 370 million. Yung mga sasakyan lang na yan, Ang mahal, mga babayan, tuloy. So yung mga duties and taxes na hindi nila bayaran, mga magkano naman yon? Yung po, nasa 100 plus na po yung kanilang hindi nabayaran. Kung sakali. Naku, 100 plus million. Ibayad nyo na lang yung iba dyan. Kaya lang, hindi naman ganun pwede. Kailangan isa-isa talaga. Bayaran yan Kung hindi, kukunin niya ng gobyerno, tapos ipapamigay sa akin. Ay, ang sarap. Hindi naman pala sa mga congressman. Hindi sa mga congressman ipinamimigay. Hindi tulad nitong si Banat Bay na fake news na naman. Kung tama yung kanilang pinagbayaran, sa 100 plus million po dapat. Salamat po, Sir Alvin. So yan po mga kapuso. Magbabalik pa po tayo sa iba. Yan, mga kababayan eto naman yung paliwanag ni Banat Bay. Ricard, pambaya daw sa mga namuno sa mga lumagdang congressman para sa impeachment ni Sara Duterte. Yan daw ang reward, ay yung oportunidad na makakuha, makabili, maka-avail ng luxury car. Kita nyo mga kababayan, tanong ko sa inyo, ulitin ko lang yung sinabi ko kahapon sa mga hindi nakarinig, Bureau of Customs, mga kababayan, kung panreregalo yan, dire-diretso yan sa garahe ni congressman. Ngayon mga kababayan, ang Bureau of Customs ay nasa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon mga kababayan, kung ipamimigay yan sa mga congressman, tulad na sinabi ko, diretso yan sa garahe. Hindi na ho yan sisitahin ng Bureau of Customs. Hindi na ho sisitahin ng kawani ng Bureau of Customs. Eto mga kababayan, ginagawa na ho ng isyo. Kasi ho mga kababayan, malamang sa alamang, mga kababayan, yung mga sasakyan na yan, may kinalaman dyan si Digong. Yun po yung katotohanan. Sabi rito, ni Gilga, dahil uncle ko dati naging hitman ni Digong, kaya kilala ko si Digong. Digong kung sino yan, pero hindi na makapag-star witness uncle ko dahil dinoble cross ni Digong, pinatumba rin. Nako! Ganyan mga kababayan. Ugali ni Digong yan Papatumba ka talaga, mga kababayan. Yan na! Our beloved Boss Mike! Boss Mike!